Pakiramdam ko, nagugulo na ang buong pananaw ko. 10 araw lang sa Pilipinas, pero para na akong na-brainwash. Ito ang naging sentimiento ng isang dayuhang turista na umalingaw-ngaw sa social media at nagpasiklab ng mainit na talakayan. Pagbalik niya sa sariling bansa, natuklasan niyang tila na pag-iwanan na ito sa paraang hindi niya sukat akalain. Ayon sa nagpost, bagamat maikling panahon lang ang ginugol niya sa Pilipinas, paglapag pa lang niya sa airport ng kanyang sinilangang bayan, isang matinding pakiramdam ng pagkailang ang bumalot sa kanya. May mali, may kulang, aniya. Inabot daw siya ng ilang araw bago niya naintindihan kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang nararamdaman. Ang naranasan niya ay isang fenomenong tinatawag na reverse culture shock. Ang post na ito ay umakit ng mga komento mula sa mga netizen sa buong mundo na nagsasabing, "Tama ka, ganyan-ganyan din ang naranasan ko." Nakakagulat na sunod-sunod ang mga ulat na kahit ang mga turistang 1 linggo lang na malagi sa Pilipinas ay nahihirapan ng mag-adjust sa buhay pag-uwi nila. Isang turistang Amerikano ang sumulat, "Ang mga bagay na normal lang sa Pilipinas ay imposible palang mangyari sa Amerika. Pakiramdam ko tuloy, naliligaw ako sa sarili kong bansa. Ano nga ba ang hiwaga ng Pilipinas na nagdudulot ng ganito kalaking pagbabago sa mga dayuhan?" Sa pagkakataong ito, ating tutuklasin ang natatanging alindog ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga sariwang testimonya ng mga taong personal na nakaranas ng reverse culture shock. Ang pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino, na para sa atin ay ordinaryo, ay isa palang himala sa mata ng mundo. Sa isang social media post ng isang turistang Amerikano, isinulat niya ang mga katagang ito na yumanig sa marami. 3 taon akong nanirahan sa Pilipinas. Pagbalik ko rito sa Amerika, pumunta ako sa Walmart. Sobrang sama ng ugali ng cashier. Asar na asar ako. Akalain mo, bumalik ako sa sarili kong bansa pero ilang araw pa ang lumipas bago ko na-realize na nakakaranas na pala ako ng culture shock. Malinaw na isinasalaysay ng pahayag na ito kung gaano kalala ang reverse culture shock na nararanasan pagkatapos manatili sa Pilipinas. Maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo na may parehong karanasan ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Ang tinatawag na reverse culture shock ay ang pakiramdam ng pagkailang o hirap sa pag-adjust, pagbalik sa sariling bansa matapos masanay sa kultura ng ibang lugar. Kabaligtaran ito ng karaniwang culture shock. Ito ay ang phenomenon kung saan nagkakaroon ka ng kritikal na pananaw sa sarili mong kultura. Para sa mga dayuhang nakabisita sa Pilipinas, ang karanasang ito ay tila mas matindi. Ang reverse culture shock na ito ay nangyayari sa lahat, turista man na 1 linggo lang na malagi o isang expat na maraming taon nang naninirahan. Bagamat magkaiba ang kanilang sitwasyon, ang pakiramdam ng pagkagulat sa pagkakaiba pagbalik sa sariling bansa ay parehong-pareho. Isang Amerikano na nagtapos ng 7 taong pamumuhay sa Pilipinas at bumalik sa California ang nagsabi, "Akala ko mas mamimiss ko ang California kaysa Pilipinas, pero pagbalik ko rito, pakiramdam ko isa akong dayuhan. Mas hinahanap-hanap ko pa ang kulturang Pilipino. Kahit nasanay na ako, mas mahirap pa rin pala kaysa sa inaasahan ko." Partikular na kapansin-pansin ang sinabi ng isang teenager na kasama ng kanyang mga magulang na bumisita sa Pilipinas. Maituturing pa ba nating first world country ang bansa natin? Ang simpleng tanong na ito ay malinaw na nagpapakita kung paanong ang karanasan sa Pilipinas ay may kapangyarihang baguhin ng lubusan ang mga pananaw at pagpapahalaga ng mga kabataan. Isang babaeng Amerikana na mag-isang naglakbay sa Pilipinas ang nagbahagi sa kanyang blog. "Pagkatapos ng 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas, naranasan ko ang hindi kapani-paniwalang reverse culture shock. Ang Pilipinas ay malinis, mahusay, at ang mga tao ay napakabait at magiliw. Puno ito ng pakikipagkapwa-tao at kabutihan. At higit sa lahat, ito ay isang ligtas na bansa." Bagamat labis siyang nasiyahan sa kanyang paglalakbay, ibang-iba ang tanawing sumalubong sa kanya pag-uwi. Mga basura sa kalsada, lumalalang krimen sa mga parke, at ang ingay sa mga restaurant, ang mga pagkakaibang ito mula sa Pilipinas ang naging dahilan upang muli niyang suriin ang kanyang mga pinahahalagahan. Ang malaking agwat sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay labis niyang ikinagulat. Isang British na nagngangalang Mr. Santos na tumira sa Pilipinas ng 6 na taon ay may parehong karanasan. Ang unang ikinagulat ko ay ang mga dumi ng aso sa bangketa. Bago ako tumira sa Pilipinas, wala akong pakialam diyan. Pero ngayon, kapag nakakakita ako sa daan, nabibigla ako.
Binuod niya ang kanyang karanasan sa pagsasabing, "Binago ng paglalakbay ko sa Pilipinas ang buhay ko." Ito ang naging dahilan para seryosohin kong pag-isipan muli ang aking hinaharap. Ang pagpunta sa Pilipinas ay hindi lang isang masayang bakasyon. Ito ay nagiging isang pagkakataon na nagbabago ng pananaw sa buhay. At nakakagulat na napakaraming dayuhan ang nakakaranas nito. Kung gayon, ano nga ba talaga ang itsura ng Pilipinas sa kanilang mga mata? At ano ang mga partikular na dahilan ng kanilang pagkadismaya pagbalik sa kanilang bansa? Una sa lahat, maraming dayuhan ang sabay-sabay na pumupuri sa matinding pakikipagkapwa-tao na makikita sa bawat sulok ng lipunang Pilipino. Saan ka man magpunta sa Pilipinas, ang mga tao ay nagpapakita ng taos-pusong kabaitan at pagiging palakaibigan. Ito ang karaniwang obserbasyon ng mga turista mula sa buong mundo. Isang social media post ang nagbahagi ng ganitong karanasan. Sa isang 7-Eleven sa Pilipinas, may isang dayuhang nahihirapan. Agad siyang nilapitan ng staff na may ngiti, ipinaliwanag ng detalyado ang proseso at tinulungan pa siyang gamitin ang GCash machine. Isang turista naman mula sa Singapore na namili ng marami sa isang supermarket ang namangha. Pinaghiwalay ng staff ang mga mainit at malamig na bilihin ko, ang mga inumin at pagkain. Magalang pa siyang nagtanong kung gusto kong ipainit ang pagkain at binigyan pa ako ng dagdag na straw at kubyertos. Sobrang namangha ako sa ganitong klaseng serbisyo. Ang serbisyo sa Pilipinas ay talagang kakaiba at puno ng malasakit. Ang pahayag na ito ay umani ng simpatya mula sa buong mundo. Maraming dayuhan ang sumasang-ayon na kapag naranasan mo na ang serbisyong Pinoy na puno ng pakikipagkapwa-tao, hindi mo nagugustuhing bumalik sa dati. Itinaas ng karanasan sa Pilipinas ang kanilang mga inaasahan at binago ng tuluyan ang kanilang pananaw sa serbisyo. Ang mas nakakatuwa ay tila hindi naman nagsisikap ng husto ang mga Pilipino, pero sa iba't ibang paraan ay napaparamdam nila sa mga dayuhan ang kanilang kabaitan. Ang kahusayan ng serbisyong Pilipino ay hindi dahil sa isang mahigpit na SOP, kundi dahil sa likas na pagiging maalalahanin at mapagmalasakit ng bawat isa. Sa mata ng mga dayuhan, ito ay isang normal na pag-uugali na nakasanayan na sa kultura at lipunan. Sa pamimili sa mall, pag-check-in sa hotel, pagkain sa isang karinderya o pagsakay ng taxi, ang mga dayuhang turista ay laging napapahanga sa walang kapantay na pag-aasikaso. Inilarawan sa blog ng isang turista ang kanyang karanasan sa pamimili sa isang mall sa Makati bilang isang kaligayahan at puno ng pasasalamat. Binabanggit ang magiliw ng ngiti ng mga sales lady, ang pag-abot ng sukli gamit ang dalawang kamay, at ang taos-pusong, "Salamat po, balik po kayo." Bukod dito, ang diwa ng pagtulong ng mga Pilipino o ang bayanihan spirit ay higit pa sa simpleng customer satisfaction. Ito ay nakatanim na bilang isang mahalagang bahagi ng buong lipunan. Ngunit ang kabutihan ng mga Pilipino ay hindi lamang sa loob ng mga tindahan. Mas lalong humanga ang mga dayuhan sa kabaitan ng mga ordinaryong mamamayan. Sinabi ng Canadian journalist na si James na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa kanyang alaala ang isang karanasan 15 taon na ang nakalilipas. Noong hindi pa uso ang mga smartphone, naligaw siya sa Cebu. Isang Pilipino ang nagbago pa ng sarili niyang plano para lang ihatid siya sa kanyang destinasyon gamit ang motorsiklo nito. Siyempre, may mababait ding tao sa ibang bansa, pero yung iiwan nila ang sarili nilang ginagawa para lang ihatid ang isang dayuhan, bihira yon. Para sa akin, ito ay isang nakakaantig na halimbawa ng pagiging magiliw ng mga Pilipino, aniya. Sa loob ng 4 na taong pamumuhay niya sa Pilipinas, maraming beses siyang nakaranas ng mga katulad na sitwasyon. May isang kwento tungkol sa isang Pilipinong sumakay ng MRT sa loob ng 30 minuto para samahan ang isang naliligaw na dayuhan sa tamang istasyon. Ang dayuhan, sa sobrang tuwa, ay tumawag pa sa kanyang ina sa ibang bansa para ikuwento ito. "Ma, grabe ang mga Pilipino. Naligaw ako at isang Pinoy ang sumama sa akin papunta sa istasyon na hinahanap ko, kahit hindi naman doon ang punta niya. Ang mga bagay na ito ay normal sa Pilipinas. Ngunit para sa mga dayuhan, ito ay isang pambihirang katangian. Mayroon ding ganitong kwento. Isang turistang dayuhan na tumigil sa isang kalye sa Vigan at tinitingnan ang kanyang mapa. Isang ale na napadaan ang kusang lumapit at nag-alok ng tulong. Inabot sila ng mahigit 1 oras habang masinsinang ipinapaliwanag ng ale ang mga masasarap na kainan sa lugar. Nang subukan ng turista na bigyan siya ng tip bilang pasasalamat, mariin itong tumanggi at sinabing, "Welcome to the Philippines," sabay iling.
Kaya naman, isang taos-pusong yakap na lang ang ibinigay ng turista. Mula raw noon, hindi na siya sumubok pang magbigay ng tip sa Pilipinas. Isang Australiano naman ang nagbahagi na noong nalilito siya sa parang maze na istasyon ng LRT sa monumento, isang office worker ang tumulong sa kanya. 5 taon na ang nakalipas. Huling araw ko na noon sa Pilipinas. Kung na-late ako, hindi ko na sana napuntahan ang SM Mall of Asia. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob, yun sa office worker na yun. Si Marcos, isang German, ay ikinuwento ang kanyang karanasan sa isang Pilipinang nakilala niya sa Spain. Sinabi raw sa kanya, "Please, you must visit the Philippines." Akala niya ay formalidad lang iyon. Ngunit nang dumating siya sa Pilipinas at kinontak ito, tuwang-tuwa ang babae at inalok pa siyang itour gamit ang motorsiklo. Nang malaman ito kung saang lugar nakatira si Marcos, nagpadala pa ito ng detalyadong listahan ng masasarap na kainan at mga night market na dapat niyang puntahan. Nagkausap lang kami sandali sa isang biyahe. Kung German yan, mahirap mangyari to. Sinasabi nilang magiliw ang mga Pilipino. At para sa akin, totoo talaga yon. Kapag naging kaibigan mo sila, ituturing ka nilang parang pamilya. Hindi lang serbisyo sa tindahan. Isang babaeng French ang nagsabi na noong una siyang pumasok sa isang butik, tinulungan siya ng sales lady na bitbitin ang kanyang shopping bag hanggang sa labasan at itinuro pa sa kanya ang pinakamalapit na masarap na milk tea shop. Isang lalaking Canadian naman ang may mas nakakamanghang kwento. Yung damit na binili ko sa isang department store, natanggal ang butones pagkatapos ng 1 taon. Dinala ko sa isang mananahi malapit sa amin. Hindi lang niya inayos at dahil luma ng produkto, wala na yung orihinal na butones. Naghanap pa siya ng pinakamalapit na disenyo para ipalit at sobrang mura pa ng singil. Dahil doon, naging super fan ako ng Pilipinas. Hindi mabilang ang mga ganitong kwento. Bukod sa kabaitan ng mga tao, ang kultura ng pagkain sa Pilipinas ay kinahuhumalingan din ng mga dayuhan. Lalo silang namangha sa pagiging sulit at sa kaginhawahan ng mga kainan dito. Isang turistang Italiano ang nagsabing na antig siya sa libreng service water sa mga restaurant sa Pilipinas. Sa Italy, kapag umorder ka ng tubig, may bayad yon. Pero sa Pilipinas, parang normal na lang na may libreng pitsel ng tubig. Sa maraming karinderiya, may libre pang sabaw. Wala yan sa ibang bansa. Isang Koreano naman ang humanga sa kalinisan ng mga kubyertos. Sa mga karinderiya, madalas may lalagyan ng mainit na tubig para banlian ang mga kutsara at tinidor o di kaya'y malinis na nakalagay sa isang drawer. Para sa akin, ang self-service convenience na ito ang isa sa mga galing ng Pilipinas. Ang mataas na kalidad ng pagkain sa mga convenience store ay ikinagulat din ng mga dayuhan. Yung siopaw o kaninbola na binili ko sa 7-Eleven, mas masarap pa sa ibang restaurant. At hindi ako makapaniwala na wala pang 100 pesos ang nagastos ko. Ang kultura ng street food at ang mga pagkain na niluluto sa harap mo ay isa ring paboritong karanasan ng mga dayuhan. Sa isang food park, makikita mo mismo ang nag-iihaw ng barbecue o nagpiprito ng manok sa harap mo. Yung amoy at itsura pa lang, nakakagutom na. Kahit mga street vendor, masiglang magtatanong, "Suki, anong gusto mo?" At ang presyo, abot kaya, pero ang sarap, panalo. Maraming dayuhan ang namangha sa mga menu na may larawan o sa mga open kitchen. Noong una, nag-aalala ako paano o-order dahil hindi ako marunong magtagalog. Pero maraming kainan na may menu na may litrato o di kaya'y makikita mo mismo sa salamin kung ano ang mga ulam. Yung what you see is what you get na pakiramdam, nakakapanatag. Ang mga karanasang ito sa kultura ng pagkain sa Pilipinas ay lalo pang nagpatindi sa kanilang pagkadismaya pag-uwi. Isa sa mga pinakanakakagulat na bagay para sa mga dayuhan sa Pilipinas ay ang kaligtasan. Ikinuwento ng isang turistang British ang kanyang karanasan nang mawala ang kanyang smartphone sa isang mall sa Cebu. Kinabukasan, pumunta siya sa security office at naroon ang kanyang cellphone, buo at walang kulang. Kung sa UK, to nangyari, hinding-hindi ko na yon makikita. Talagang humanga ako sa kaligtasan sa Pilipinas. Bukod dito, nabigla ang mga dayuhan sa mga Pilipinong iniiwan lang ang kanilang mga gamit sa mesa sa coffee shop. May mga taong iniiwan lang ang laptop o wallet nila para mag-CR. Sa bansa ko, siguradong nanakawin yun. Noong una, hindi ako makapaniwala, pero normal pala, yun sa Pilipinas. Ang katotohanan kayang maglakad ng mga babae ng mag-isa sa gabi ay ikinagulat din ng maraming dayuhang babae. Maglakad mag-isa sa gabi, hindi nakakatakot. Sa bansa ko, imposible yan.
Sa Pilipinas, kahit hating gabi ka pa pumunta sa convenience store, walang kaso. Ang mga batang mag-isang sumasakay ng jeep o tren papasok sa eskwela ay ikinamangha rin ng mga dayuhan. Nung una akong makakita ng elementary student na mag-isang sumasakay ng LRT, akala ko naliligaw. Pero nang malaman kong normal pala yun dito, doon ko naintindihan kung gaano kaligtas ang bansang ito. Ang napakatinding kaligtasan na ito ang nagiging dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamagandang lugar na tirahan sa mundo. Ngunit pagbalik nila sa kanilang mga bansa, isang ibang-ibang katotohanan ang naghihintay. Hindi lang ang kabaitan ng mga tao o serbisyo ang ikinagulat ng mga turista. Ang teknolohiya at infrastruktura ng Pilipinas ay nag-iwan din ng malakas na impresyon. Partikular na pinuri ang modernong P2P point-to-point bus system. Inilarawan ito ng isang Amerikanong turista ang pagkumpara sa P2P bus system ng Pilipinas at sa mga lumang bus sa Amerika ay parang pagkumpara ng isang modernong eroplano sa isang kalesa. Ang matapang na pagkukumparang ito ay nag-viral sa social media. Si Mr. Rhodes, isang Amerikanong nakatira sa Pilipinas, ay ganito inilarawan ang kagandahan ng Skyway. Totoo bang tumatakbo tayo sa gitna ng EDSA? Walang traffic at ang biyahe ay sobrang kinis. Perpekto ang karanasan. Maging ang mga turistang taga-Europa ay may ibang impresyon. Nakakamangha na ang 2P bus ay sobrang komportable na hindi mo mararamdaman ang bilis ng biyahe mula Makati hanggang Clark sa loob lang ng 2 oras. Dahil sa perpektong disenyo, makakalimutan mong nasa gitna ka ng isa sa pinakamatrapik na lungsod sa mundo. Bukod dito, ang kahusayan, kalinisan at pagiging on-time ng LRT, MRT, lalo na sa mga bagong linya, ay nag-iwan din ng malalim na impresyon. Isinulat sa isang British travel magazine, sa London Underground, normal na ang mga daga at basura, pero sa mga istasyon ng tren sa Pilipinas, kumikinang sa linis ang sahig na pwede ka nang manalamin. At dahil bawal kumain at uminom, laging malinis ang loob ng tren. Ang mas ikinahanga ng mga dayuhan ay ang kaayusan at disiplina. Sa platform, ang mga tao ay kusang pumipila sa mga nakaguhit na linya para talagang mahika. Napanatili nila ang isang antas ng kaayusan na hindi mo aakalain sa ibang bansa. Mas lalo pang ikinagulat ni Mr. Rhodes ang kultura ng pagbibigay ng upuan. Kahit siksikan ng tren, nakaugalian na ng mga tao na iwanang bakante ang mga asul na priority seats o agad na tumatayo kapag may nakitang mas nangangailangan. Ipinapakita nito ang respeto at pagmamalasakit ng mga Pilipino sa kapwa. Ang paghanga sa kaginhawahan sa Pilipinas ay hindi lang sa transportasyon. Pinupuri rin ng mga dayuhan ang dami at functionality ng mga convenience store. Kaya kung tumambay dito ng ilang oras, gusto kong iuwi ang 7-Eleven sa amin. Partikular na sikat ang multifunctional na mga serbisyo nito. Isang turista na unang beses gumamit ng kiosk para magbayad ng bills, bumili ng ticket sa bus at magpadala ng package ay nagsabing, ang convenience ay parang mahika. Isang turistang bumalik sa Australia matapos ang 15 taon ay nagpost, ang pinakamahirap ay ang walang 7-Eleven. Ilang hakbang lang, mayroon na, at 24 namang oras pa bukas. Lahat binebenta, lahat pwedeng gawin. Ganito rin ang saloobin ni Mr. Liam, isang British na umuwi matapos ang 6 na taon sa Pilipinas. Ang mga pampublikong banyo sa Pilipinas, lalo na sa mga mall, ay sobrang linis at libre pang gamitin. Hindi ka pani-paniwala. Nasanay ako sa ganitong kaginhawahan at umaasa akong magkaroon din ito sa UK. Isang turista mula Canada ang naantig din sa mga pampublikong banyo sa Pilipinas. Sa Canada, ang hirap humanap ng malinis na pampublikong banyo. Pero sa Pilipinas, sa mga istasyon ng tren at mall, kahit sa mga gasolinahan, may mga banyong malinis at libreng gamitin. Natouch ako dito. Ang karanasan sa taxi o Grab ay nag-iwan din ng impresyon. Bagamat walang automatic doors tulad sa Japan, ang mga driver sa Pilipinas ay napakabait. Pagpasok mo pa lang, kakausapin ka na, magre-rekomenda ng mga lugar na pasyalan at kainan. May mga driver pa na gumagamit ng translation app para lang makausap ang mga dayuhan. Ang ganitong init ng pakikitungo ay hindi mo mararamdaman sa ibang bansa. At ang versatility ng isang beep card pwede sa tren, bus, at pambili sa ilang tindahan sobrang convenient. Matapos maranasan ang lahat ng ito ang kaginhawahan, teknolohiya, at dekalidad na pakikipagkapwa-tao, isang nakakabiglang katotohanan ang haharapin ng mga dayuhan pagbalik nila sa kanilang bansa.
Ang reverse culture shock ay nagsisimula sa airport. Maraming dayuhan ang nagugulat sa pakikitungo sa immigration at baggage claim. Ang reverse culture shock ay nagsisimula sa airport, sabi ng marami. Sa mga airport sa Pilipinas, ang mga staff at ground crew ay magiliw na gumagabay. Kapag may problema ka, may lalapit agad para magtanong. Pero pagbalik sa sariling bansa, ang immigration officer ay malamig at ang mga tanong ay dekahon. Sa NAIA, naramdaman kong itinuring akong tao. Pero sa sarili kong bansa, pakiramdam ko isa lang akong numero. Isang Amerikano na bumalik sa Toronto ang nagsabi, "Sa Pilipinas, laging mabilis lumapit ang staff para tumulong." Pagbalik ko sa Toronto, naligaw ako sa airport at wala man lang akong mahanap na matanungan. Pareho rin ang karanasan ng isa pang turista. Sa airport sa amin, ginagawa lang ng mga empleyado ang trabaho nila. Pero sa Pilipinas, saan ka man magpunta, napakaganda ng pagtanggap. Ang hirap ay lumalabas sa pang-araw-araw na buhay. Isang babaeng bumalik sa Amerika ang nagkwento ng kanyang karanasan sa restaurant. Sa Pilipinas, tatanungin ka ng may-ari kung masarap ba ang pagkain. Kapag naubos ang tubig mo, pupunuan nila. Pero pagbalik ko sa US, ilang beses mo mang tawagin, hindi ka papansinin. Pero yung grupo ng mga kabataang babae sa kabilang mesa, ang dalas nilang kausapin. Bukod dito, ang makakita ng cashier na nakikipag-usap sa telepono habang nagseserbisyo o nakikipagdaldalan sa katabing cashier habang nagpoproseso ng bayad ay ikinalilito ng mga bumabalik. Hindi mo yan maiisip sa Pilipinas. Ang mga staff doon, gaano man ka-busy, magalang nahaharapin ang bawat customer at sa huli ay magsasabi pa ng salamat po. Marami rin ang nadidismaya sa kawalan ng maalalahaning serbisyo sa mga bookstore o tindahan. Sa Pilipinas, kapag bumili ka, maingat na itatanong ng staff kung kailangan mo ng supot o aayusin nila ang mga pinamili mo. Sa bansa namin, walang ganoon. Isang taga New York na nakatira sa Osaka ang nagsabi, "Ang subway lang ng New York ang hindi ko matiis." Isang turistang ipinanganak sa Australia ang nagkomento sa oras ng mga pampublikong sasakyan. "Lumaki ako sa Sydney, pero ang schedule ng tren doon ay para lang gabay." Humanga ako sa pagiging on-time ng LRT at P2P bus sa Pilipinas. Isang turistang galing Norway ang nagsiwalat ng mas malalang sitwasyon. Pagbalik ko sa Norway, sobrang lamig ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Sobrang na-shock ako. 4 na taon na ang nakalipas, pero hanggang ngayon, hirap pa rin ako. At ang pinaka-nadidismaya sa marami ay ang pagkakaiba ng mga pampublikong pasilidad. Sabi ng isang turistang bumalik sa US, "Noong nasa Pilipinas ako, ang mga banyo sa istasyon ng tren at mall ay malinis at may toilet paper pa. Ang banyo sa Amerika, basa ang sahig, luma ang pinto at may siwang pa." Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, malalim na nauunawaan ng marami kung gaano ka-espesyal ang pakikipagkapwa-tao, kaginhawahan, teknolohiya at kaayusan na itinuturing nilang normal sa Pilipinas. Walang tipping culture, pero bakit ang serbisyo sa Pilipinas ay puno ng malasakit? Ito ang tanong na bumabagabag sa isipan ng marami. Ang reverse culture shock na nararanasan ng mga dayuhan pagkatapos bumisita sa Pilipinas ay hindi lamang isang alaala ng paglalakbay. Ito ay patunay kung gaano ka-espesyal ang Pilipinas sa mundo. Sa 193 na bansa sa mundo, walang ibang bansa ang kayang pagsamahin ang init ng pagtanggap sa kapwa, kaginhawahan at kaligtasan sa ganito kataas na antas. Paulit-ulit na itinatampok ng international media ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakapalakaibigang bansa, isang paraiso ng pagkain at isang lugar ng kaginhawahan. Ang pagkadismaya na nararamdaman ng mga dayuhan pagbalik sa kanilang bansa ay dahil naranasan nila ang isang bagay na sa Pilipinas lang matatagpuan. Sa maraming bansa, kailangan mong magbayad ng malaking tip para makakuha ng mahusay na serbisyo. Pero sa Pilipinas, hindi mo ito kailangan para maranasan ang pakikitungong puno ng malasakit. Ang pagpapahalaga sa kapwa, ang paghahangad sa kaginhawahan, ang pagiging bukas palad, ang kasipagan, at ang pagiging masayahin ng lahat ng magagandang katangiang ito ay buhay na buhay sa bawat sulok ng lipunang Pilipino. Ang buhay sa Pilipinas na hinahangaan ng buong mundo ang lumaki at mamuhay araw-araw sa kulturang ito ay isang hindi mapapantayang biyaya. Tayo ay naninirahan sa isang kahanga-hangang bansa na kinaiinggitan ng mundo. Mula sa kaibuturan ng ating mga puso, ipagmalaki natin na tayo ay Pilipino.